Ayon sa matatanda, ang ating komunidad noon ay isang kagubatan sagana sa iba't ibang uri ng buhay. Mga huni ng insekto, mga nag-aawitang mga ibon, mga kumakaluskos na mga baboy damo, at mga usa sa ilalim ng mga sanga, mga matataas na punong nagbibigay ng mga kahoy para sa paggawa at pagpapatayo ng mga bahay. Mga baging na pinagkukunan ng mga pagkain, ang malaking ilog na puno ng iba't ibang uri ng mga isda. Isa talaga itong napakayamang pook. Nabubuhay ang mga tao sa pangangaso ng mga baboy ramo at mga usa, at sa pangingisda sa malapit na ilog. Binubungkal ng mga tao ang madamo nilang taniman para mataniman ng mais at mayroon ding maliit na lawa na maaaring manghuli ang mga bata ng isda at pagpaliguan ng mga alagang kalabaw. Bagamat kaunti lamang ang naninirahan sa lugar na ito, mayroon din silang pinuno. Ayon sa kwento, siya ay may apelyidong Kanapi. Si Kanapi ay malupit at matapang na pinuno. Siya ay isang kalinga at sa paglipas ng panahon ay pinangalan sa kanya ang lugar, ang baryo ay pinangalan ng Kanapi. Lumipas ang mga taon, dumami ang nanirahan dito. Hinailangan nilang putulin ang mga punong kahoy at linisin ang lugar para patayuan ng mga bahay. Lumaki na rin ang bilang ng mga bata at kinailangan na rin ng edukasyon. Kung kaya't ang gobyerno ay nagbukas na paaralan noong 1960. May isang guro na nangangalang G. Sixto Saking na nagbungkahi sa mga opisyales na palitan ang pangalan ng baryong Kanapi ng San Ignacio bilang pagkilala sa patron na si San Ignacio de Loyola na sinang-ayunan naman ng mga mamamayan. Maraming taon na ang lumipas nang maaprubahan ito ng mataas na otoridad. Mula noon, ang pangalan na baryo na Kanapi ay naging San Ignacio at isang pangunahing paaralan ang naitayo noong 1960 to 1969 sa komunidad na ito. Pagdating ng taong 1970, tumaas ang bilang ng mga mag-aaral kaya nagdagdag ang gobyerno ng 2 pang baitang. Ang ika-5 at ika-6 na baitang kaya ito ay naging kumpletong elementarya hanggang sa kasalukuyan. Nang dumami naman ang bilang ng mga naninirahan, may taong dumating at nagtayo ng bahay sa 2 magkahiwalay na burol. Halos 2.5 hanggang 3 km ang layo mula sa inang barangay. Ito ay ang Sitio Malugdi at Sitio Tubo. Noong 1980 to 1981, panahon ng Anka, Atty. Antonio Carag, ang Sitio Malugdi ay nailipat sa Sitio Tubo. Lahat sila ay lumipat sa Sitio Tubo at nagtayo ng kani-kanilang tahanan. May mga Ilocano na mga magsasaka at mangingisda na itinalaga bilang mga barangay kagawad. Gayunman, ang Sitio Tubo ay may agwat na humigit kumulang na 3 km mula sa inang barangay, ang San Ignacio, Kanapi, Ilagan, Isabela. Mga bangka ang ginagamit na transportasyon ng mga tao na isang malaking abala para sa mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Tuwing tag-ulan ay lumalaki ang ilog at nagkakaroon ng pagbaha. Malaking pasaning na naman ito sa mga taga Purok 1 at Purok 2 dahil sa pagguho ng lupa sa ilog malapit sa kabahayan, kung kaya't ang mga tao rito ay kinakailangan lumipat sa ibang lugar sa komunidad. Ang pangunahing daan ay naputol o nasira dahil nga sa pagguho ng lupa, kaya kinailangan magbukas ng bagong daan para mas mapadali at mapabilis ang pagdadala ng mga magsasaka ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Taong 1990, ang mga opisyales ng barangay na pinamumunuan ni Barangay Cap Renario B. Manabat Sr. ay nakiusap mula sa opisina ng kongresista ng unang distrito ng Isabela na si Honorable Rodolfo B. Albano Jr. na maglaan ng pondo para sa posibleng pagpapaayos ng maputik na daan. Ang hiling na ito ay pinagkaloob noong 1992 kung saan naitaas ang daanan sa pagsasagawa ng VCDC construction. Noong 1995, humiling ulit ang mga opisyales ng barangay kay Honorable Rodolfo B. Albano na maglaan ng sapat na pondo para sa pagkontrol ng ilog. Muli itong naipagkaloob at nabigyan ng 7 milyong piso mula sa pondo ng bansa. Ang proyektong ito ay pinangunahan naman ni Roger Lim, ngunit ito ay nasira at nawasak ng matinding baha noong 1998. Taong 1995 pa rin, naglaan ang mga opisyales ng pondo mula sa Internal Revenue Allotment para sa pagpapatayo ng 2 palapag na multi-purpose barangay hall. Sa tulong ng mga iba't ibang opisyal na gobyerno na pinangunahan naman ni Honorable Rodolfo B. Albano Jr. at Honorable Rodito T. Albano III, ito ay natapos sa taong 2000. Ang San Ignacio ay kilala dahil sa sagana nitong ani, gayon din ang magagandang tanawin na dinaragsa ng mga dayuhan. Dahil sangkin nitong ganda at kalinisan,
kaya ang mga tao rito ay namumuhay ng payapa at matiwasay.